ng mga Pilipino? Magpapasalamat sa ani? Anong ani? Puro hoarding and smuggling ang ginagawa ng bangag. Anong ipapasalamat ng Pilipino? Ay, ang mga farmers, imbes na alagaan ni bangag, anong ginawa? Pinapatay ang negosyo. Hello, hello! Okay, mag-mine na kayo. I-mine nyo na yung aking alindog. Hello mga palangga! Welcome to Bolivia. Today is a beautiful day here sa Bolivia. Tayo ay mag-enjoy sa ating na-harvest today. Cheers! Ang ating vlog ngayon ay breaking news at saka mukbang at kung ano-ano pa. It's so good. Okay, mag-share muna kayo. Pero pagpasensyaan nyo na ako dahil paminsan-minsan para hindi naman laging nagagalit ang ating alindog today. Yo, yo, yo! Actually, pumapayat na talaga ang aking alindog. Kasi today is August 8 at pang 1 month na natin sa ating calorie deficit diet. Kaya naman magaan na ako, pwede na akong buhat-buhati ni Dodong, di ba? Pero actually, ngayon ay below calorie, sobrang super duper calorie deficit ngayong araw na to. Hello SDS New York, how are you? Okay. So kinakain natin ngayon ay tuna na galing ng Philippines. So kanina kasi sobrang ang kinain ko lang is like one half cup of yogurt. Then kumain ako ng 1/2 of avocado. Kaya bago yung mga breaking news natin, kailangan muna tayo magkaroon ng bonggang-bonggang lafangaru, which is crackers and tuna. Ito ang mga pagkain ng mga sosyal. Right, SDS New York? Ito ang pagkain natin sa Amerika dahil ang pag-uusapan natin ay yung kaputahang ang kadyotahang ipinasa na bill tungkol sa Thanksgiving dyan sa maletagang kongresista na gaya-gaya sa Amerika, mga yawa. Teka lang, lawas ni Kristo. Nalala nung bata kayo. Ay, sorry Lord Joke lang naman. Lawas ni Kristo, macho. Diba? Nalala nung bata tayo, but I'm sorry Lord. I'm just being beautiful today. Sarap. Sabi ni Kay, baganda nabawasan yung weight mo. Oo nga. Hawak mo naman hawak ko ang beat. Okay. Breaking news. Mamamatay na ba ang mga bangag at ang mga satanas? Kasi, napag-alaman natin today habang nag-enjoy tayo ng tuna galing ng Philippines, mga kababayan, ay mukhang araw-araw na talaga silang niyayakap ni Aida. Okay? Papantay na ba ang paa nila? Okay? Alright. Papantay na ba? Who knows? Pero ngayon, gusto ko lang kayong inggitin dito sa yung mga nagugutom. Mura lang naman to. Ito ay tuna galing sa Pilipinas na ini-enjoy ko kapag yung wala ka na mabanaw-banawan na makain. Wala ka na makita sa rep mo dahil, nagda-diet ka. Kumuha ka na lang ng dilatang tuna. Diba? Ang sarap. Gamitin nyo to. Ay, kainin nyo to. Yes, Michael. Okay. Baka naman magalit na yung iba. Ay, Marlica, kain ka ng kain. Pwede ba mamaya ka na lang kumain? Yan. Nagbablog na kumakain. Kaya mukbang nga eh. Mukbang nga. Ang sarap lang akong kinakain. Pagbigyan na ako. Busy-busyan tayo ngayon. Araw-araw tayo magbablog. Ba? Obvious na pumayat. Please pin your diet menu. Oo nga. Doon sabi ni Bining Mahalag, then we have kalahating avocado. Hindi mo nakikita yung avocado kasi green. Green ang avocado. Kumakain tayo. Kumakain si Marlica ng invisible food. Okay, isang subo na lang. Then titigil na ako. Ayan o.
Avocado. It's so good. Ang sarap, mabuhay. So, kinain ko lang ngayon 300 calories. So, I am allowed to eat. Pwede akong kumain. At syempre, meron tayong social climbing, yung grapes kanina. Pinisa ko pa to sa mga kabukiran at aking piniga-piga. Kaya naman, cheers para sa bayan. Oh my God. Sarap mabuhay nang walang ninanakaw sa kaba ng bayan. Okay, tuloy na tayo. Mga palangga, baka naman matuloy ng inyong mga dasal. Kasi napag-alaman natin, ayon sa ating mga nakaka-chokaran, ay araw-araw na niyayakap ni Aida, si Aida o si Lorna o si Faye, di ba? Ang kanilang ampon! Hindi mo mapapakanabangan ng ninakaw mo sa pera ng bayan. Mamamatay ka na! Malapit na yan. Si Gorgorzoro, nakainom ng kape. Aida makaraeg, sabi ni Bogres! Eloy Bogres! Bogresin mo ang mga hiyo di puta. Okay? Anyway. Matagal naman na kasi to. Okay? Matagal na yan. I think 2022 pa natin nalaman na niyayakap ng Aida yung mga ampon. Okay? Ampon na magdanakaw sa kaba ng bayan. Yung putang ina ka, mamamatay ka na. Malapit na. Sana mag-jari lang na lang kayo, katulad na nilagay sa garapon, ano? Magpatayan kaya kayo para happy ang taong bayan. Di ba? Magurguran kayo kasi deserve nyo ang isa't isa. Di ba? So anyway, open book naman na yan dahil yung isang hitad dyan. Actually, wala naman akong alam tungkol, wala akong alam patungkol dun sa mga Aida na yan. Ang nagsabi sa kanila, ang nagsabi talaga sa, yung Aida, yung kaibigan niya dati. Ang kaibigan pa rin sila yun. Kasi nga, girl. Kasi nga, di ba? Naalala niyo yung sinasabi niya na tumira daw sa kanya yung ampon, tapos pinicturean niyo yung mga gamot na para sa Aida. Eh baka mamamatay na nga silang lahat. Di ba? Sana mamatay na kayong lahat. Di ba? Kasi nabubuhay lang dahil kaya nakaka-survive. Syempre may pera, may maleta sa kaba ng bayan. Sa panahon ngayon, di ka naman basta-basta mamatay sa Aida, pero pag inadya ng Diyos, mamamatay silang sabay-sabay. Magkaka-Aida talaga sila. Alam mo kung bakit? Kasi, ang sinasabi nito, ang sinasabi yung dati kong beneficiaryo sa pera ko, alam niyo naman ako, ang daming beneficiaries. Okay, binibigyan natin ng panggamot, binibigyan natin ng pangkain, pamasahe, in-sponsor natin papuntang Hong Kong. Di ba? Naku, sabi niya, nak, etong si bakla, okay, may Aida attach at mukhang malapit na mategi boom boom. Ay, sabi ko, totoo ba? Today is a chika-chika day. Ay, totoo ba ga? Ay, oy, totoo nga ni. Dahil pinicturan ko nga ni ang mga gamot-gamot na gamot kay Aida. At balita pa. Ay, pati si Bangagos Addictus at saka ito nga ni si Satanatus ay nag-orgy ang mga hitad. Ano naman kinalaman ko dyan, you know? Pag na sila, kapag sila daw ay sabog na, kahit sino na lang ang bumubukang-kang. Kaya Aida ka talaga, yayakapin ka talaga ni Aida. Kaya ang wish ko lang ay, sana soon. Or, meron lang kunin ang pabingi sa mga Aida Chuba-Chuchu. Okay? So anyway, masaya ba kayo mga hitad? Dapat maging happy tayo. Yay! May kukunin lang ako sa baul. Siyempre, naglalakad ako at kasama pa rin ang aking taga-ding-ding-ding. Okay. Kapag may mga Aida na, dapat bulabugin natin. Alright? Kailangan bulabugin natin ang mga kalaban. Here we go. Ang mga kalaban ng bayan
Alright, dapat silang hulihin! Hello, mga may Aida, napapaligiran na kayo! Kailangan nyo nang isuko ang pera ng bayan dahil huhusgahan na kayo mamayang gabi. Mamamatay na si Bangag. Alright. Okay. Uy, ano yun? Tidali lang. Mamamatay na mga bangag. Malacanang. Teka. Hello. Bangag, napapaligiran ka na ng gamot. Oh, diba? Tawa ni Palangga. Anyway, highway. Okay. Mga kababayan, mamamatay na ba sila? Maybe soon. Kaya dapat everyday tayo, mamamatay na ang mga bangag. Kasi dinadasal-dasal nila si PRRD, dinadasal tayo. Di, magdasal din tayo. Magdadasal din tayo. Mas makikinggan tayo, mga akla. Alright? Pero kasi, itong mga ampo nila, matagal na yun. Kasi nakikipagduo sila, nakikipag-duo orgy talaga. Alright? Pumayat na ba si Aida? Ay, hindi ko nakita si Aida, pero pero alam ko yung kamandag ni Aida ay talagang namamayagpag na. So, anong gagawin nyo? Kapag bukas, ano date na ba ngayon? 8. Pag nagkaroon ng headline, 2 adictos benedictos. Nasaan na yun? Alright. Anong gagawin ninyo? Mga palangga, okay, here we go. 2 adictos benedictos ng bayan, patay dahil niyakap ni Aida. Alright, kaya naman, ang gagawin ni mga halika, magpalechon. SDS New York, ihanda nyo na ang inyong lechon. Alright? Mga DDS, ihanda nyo na ang inyong lechon. Baka pumantay na ang paa ng ampon, ang mga ampon, at ng kanilang mga kasabwat. Kasi kadiri talaga yung mga yan. Ano? Hoy, kadiri talaga sila dahil sila ay nag-orgy. Kaya pwede silang mamatay anytime. Oh, hulihin na. Hulihin ang mga alpot. Okay. Hulihin ang mga alpot. Alam mo, makikita mo naman yan. Okay? Makikita nyo naman sa mga itsura nila. Okay? Na mukha na silang bingaw. Mukhang bingaw. Mukhang iwi. Diba? So, yan ang mga eksena dyan sa Vanga. So, ang tanong, masababang magdasal ng kamatayan ng mga demonyo? Hindi. 1 second lang. Tatanggalin ko yung sarili ko. Okay? O yan, nawala si Palangga, pero bumalik. Alright. Kailan kaya papantay ang mga paa ng mga bangag? Sabi ni Tintin Reyes. Sabi ni Chidam, isali si Mr. Robust, at Ben Dalo. Okay, why not? Sama na sila lahat, sabi nga ni Cathy. Sabi nga ni Cathy ay, sana mategi na sila lahat at kukunin sila ng demonyong kahawig nila. Anyway, darling, how do I look today? How do I look today? Okay? Mukha bang 35 years old? Mukhang 25 lang, ano? Ganun talaga kapag ang pinaglalaban mo katotohanan. Okay? Kaya dapat ang pakikipaglaban ay puro katotohanan. Pero, alam nyo na yan na anytime pwede silang magurgor. Naomi, watching from Romania. Naku, nandyan yung mga gurgurista ni Satanas. At ni Bangag, nagugurgor daw sa akin. At napag-alaman ko na talagang gigil na gigil sila sa alindog ko. Gusto talaga nila akong gurgurin, ano? Gusto na akong gurgor. Sili Satanas, ang unang magurgor. Gurgor, Bangag. Ay sila galit na galit. Actually, kasi ganito yon. Baka kasi mas subjudice ako. Mas subjudice si Lola mo. May nalalaman pa si Marlica na subjudice. Okay, here we go. Saglit lang. Okay, wag tayong magpapangalan. Okay, wag tayong magpapangalan. Baka kasi mas subjudice ako ng Supreme Court. Zorro. Here we go. Kasi,
Etong mga trolls na mga bangag, 'di ba nagpapakalat sila ng mga kasinungaling, Maharlika, nagtatago, makukulong na. May mga ganon sila mga kasinungalingan. Okay? Ang nangyayari kasi mga palangging, baka Korte Suprema, kaya huwag niyo ako i-subjudice. Okay, ganito kasi yan. Paano ko ba i-deliver to? Ito mga kalaban ng bayan, okay? Nag-aano sila. Ay, di, sige na lang. Kasi, sa panaginip ko. Okay, here's my panaginip. Okay, mga kababayan. Okay, kasi itong mga putang inang ito, demand ng demand. Okay, dyan sa Korte Suprema. Ang sabi sa Korte Suprema, who knows ang Korte Suprema? Si Maharlika, nasira ang buhay ko dahil kay Maharlika. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng kita, chuchu-chuchu. Kailangan natin sigilin si Maharlika ng 10 million danyos. I'm just giving you an example. Alright? So, mga akla, hindi ka kasi pwede mag-claim. Nasasabihin mo sa Korte Suprema o sa hukuman niya na, uy, dahil sa ngangabels ni Maharlika, dahil si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan ever since the world began, ay nasira niya ang aking buhay, nasira niya aking negosyo, at siya ay sisingilin ko siya ng danyos ng 10 million. Not in America, darling. Okay? Hindi ka pwede magsalita ng mga ganon. Kasi kapag nagkaso-kaso kayo, I'm just giving you an example. Okay? Evangeline Fuentes bumata daw. Of course! 10 pounds ba naman ang nagurgur sa taba ko? 10 pounds sa isang buwan? Are you kidding me? Alright? Kaya naman talaga, tayo mo, dati hindi ko to sinusuot kasi yung parang bumubukol-bukol yung suso bells ko. Ngayon, tayo mo, ang payat ka na. Okay, kasi ganito yan, mga palangging. Tandaan ninyo, bago kayo magpa-uto kay Satanas, o kahit kaninong demonyo, na sabi mo, kasuhan mo yan si Maharlika, humingi ka ng danyos 10 million. Ako nagagawa ng ganito, ako na magagaso sa lawyer. Bibigyan ko na kayo ng konting hint sa mga totoong buhay. Okay? May mga eksena kasi mga akla na nangingi sila ng danyos, tapos tinatanong ngayon ng isang abogado, sabi mo, nagki-claim ka na nawalan ka ng kita ng 10 milyon dahil sa ngangabels ng alindog ni Maharlika. Ipakita mo nga, dokumento, kontrata, di ba? Mga client chuchu, na dahil kay Maharlika ay nasira ang buhay mo. Ang sistema mga akla, walang maipakita. Hi, Beethoven Crasco. I love you, palangging. Diba? Then, puro objection. Objection, Your Honor. Hindi yan pwede sa korte. Pag sinabi mo sa korte na nasira ang ulo mo dahil kay Maharlika, pag hiningan ka ng dokumento ng korte, sige nga, kailan ka nasiraan ng ulo dahil kay Maharlika? Nagpa-check up ka ba sa doktor? Sa psych? Okay? Meron ka bang gamot na iniinom? Ay, nagkiklaim na nasira daw ang ulo dahil kay Maharlika. Ngayon pa lang masisira ang ulo mo. Ngayon pa lang masisira ang ulo mo, girl. I'm telling you. Hindi nyo kasi na-anticipate. Akala kasi siguro, sabi ni Lisa, sige, kasuhan nyo yan si Maharlika, wala naman pera yan. Hindi nila alam. Tiyuhin ko si, diba tiyuhin ko? Tiyuhin ko si, who's that? Yung pinakamayaman sa Amerika, whoever, okay? Anyway, so yun, kaya nagpapakalat sila ng kasinungalingan. Pero nakikipagsabuatan sila kung paano ako gurgurin. Okay? Pag sinabi mo, mga kababayan, yung gantong mga claim, kaya wag ka gagawa ng kwento. Never ever kayo gumawa ng kwento. Kaya nga si Bangag sinasabi ko, adik. Si Elon Musk palantiyuhin ko, Gorgor Zorro. Ngayon, di ba, hindi niya ako makasukasuhan tungkol sa adik. Warren Buffett. Yes, yan tiyuhin ko si Warren Buffett, ang Berkshire. Yan ang tiyuhin ko. So anyway, hindi ka pwede, what the fuck?
What the fuck, nilupak? Lolo ko si Trump. Hindi ka pwede magsabi. Kaya, huwag kayo manakot-nakot. Na sabi, kasuhan ko si Marlica, hingi ako ng 10 million. Kasi hindi to Pilipinas. Mga akla, hindi to Pilipinas. Na pwede ka magpagawa ng peking doctor certificate sa mga kaibigan ni Lisa Tanas. Girl, paano mo ngayon lulusutan yan? Di ba? Mabubuang ka talaga. Mabubuang talaga kayo kay Maharlika. Kaya gumawa kayo ng kasinungalingan, mga bakalat, nagtago sa Mexico. Well, nasa Bolivia ako ngayon, hindi ako nagtatago. Nag-enjoy ako, may farm ako dito. Mga 2 paso na farm. Corrected by Going Airside. But anyway, ang palangga Maharlika ninyo, hindi to basta-basta matutumba. Okay? Hindi niyo ako basta-basta mapapatay, mga putang ina ninyo. Bago niyo ako mapapatay ko rin kayo. Ha? Huwag kayong harang-harang sa daan ko. Alam ko na may mga Romanians kayong hinire, mga putang ina ninyo. Okay? Yung mga ginagamit yung tao, nagchuchu na sa akin. Umamin na sa akin. Gagamitin niyo pa yung gobyerno, ha? Gagamitin niyo pa yung mga konsulado, ang immigration, okay? Nagsplok na silang lahat sa akin, na pinatasan nila sa Tanas, okay? Itong mga certain personalities na ito, para huntingin ako. Paano niyo naman ma-hunting yung alindog ko? Nandito ako sa Bolivia. Yes, Naomi, oo nga eh. Sabi ni Evangeline Fuentes, stress sila masyado. Syempre, basta magsasabi ka ng katotohanan, mas stress talaga sila sa'yo. Right? Mas stress talaga sila sa'yo. Lalo yung beauty ko today, na pumayat ako ng 10 pounds, mas stress talaga sila. Mga pangit sila, di ba? Time muna tayo. Break time. Break time! Akala nga din, madam, nasa White House ka na, sabi ni Going Airside. Minsan nasa White House ako, minsan nasa Bolivia ako. Sabi ni Gorgor, may sarili kang PSG. I know. Ang pogi kaya ng PSG ko, 3. Diba? Palangga. Security gorgorista, ang ibig sabihin nun. Sabi ni Junong, Madam Maharlika, lalo kang nagbi-baby face. Banatan mo nga yung mga bangag, malapit na silang makarma. Malapit na yan, palangga. Sabi ni Cecil 128, uncle ni Hitad si Jeff Bezos. Oo, uncle ko yun. Uncle ko ba yun? Uncle ko ba yun? Baka lang matanda si Jack Bezos, pero, may 16 na ba si Jack Bezos, si Jeff Bezos? Alright. Sabi ni Ira Elsenberg, Miss Maharlika, sana mapunta na, masunog na sa impyerno si Lisa Tanas at si Bangag. Sana lahat ng mga trolls ni Bangag ay mamatay na. Rest in hell, Bangag. Alright. Okay yan, Ira. That's the best comment in town. Right, Zorro. I gored him ever. I gored him right away. Nahuli ka na naman. Ay, nako. Katawa, no? Okay, wait a minute. Oh, wait. No, mukhang iba yung nagurgur. Iba yung nagurgur. Teka. Si Cindy ang nagurgur, iba yung nagurgur. Mali. Ikaw gugurgurin ko. Ayan, diba? Cindy, iano kita mamaya. Tatanggalin kita sa pagkagurgur. Yung lang ni Satanas. Cindy, nanonood ka sa Facebook and YouTube. Ang galing mo, mamaya, i-unblock kita. Sorry, Cindy Chang. Sorry palangga, I love you. Alright? Okay, seryoso na si Palangga. Mamaya na kita kakainin, ha? Nanggigil ako sa'yo. Mamaya na kita kakainin. Now, pag-usapan natin, mga kababayan, ang kaputahan ng Bangag administration. Recently, here we go, okay?
Alam niyo ba na nagpasa na naman daw, naipasa na daw sa third reading? Okay, basahin ko lang. What the fuck? Okay, sorry. Ano yun? Ba't may iba lumabas? Okay, here we go. Okay, 8 hours ago, House approves bill to revive National Thanksgiving Day. The House of Representatives, okay, the Maleta Gang, has approved on third and final reading a bill seeking to declare the fourth Thursday of November as excuse me, as National Thanksgiving Day, reviving the tradition once observed in the Philippines. Okay, basahin pa natin. Gaya-gaya sa Amerika itong mga putang inang ito. Ang sinasabi dito, voting 206. Ito para makita ninyo ha. Ayan. Nagbotohan daw ang mga demonyo. Voting 206 to 0. Okay? Voting 206-0. Lawmakers approve House Bill number 7613, which aims to institutionalize an annual Thanksgiving Day to encourage Filipinos to reflect on the country's blessing. Okay? Blessings while promoting gratitude, unity, and national solidarity. The measure will now be transmitted to the Senate for consideration. So nagpasa ang Ulaga Maleta Gang sa Kongreso. Naipasa na raw sa third reading itong National Thanksgiving Day na ginaya pattern dito sa Amerika. O di ba gaya-gaya mga putang ina. Para sa pasasalamat. So meaning kung maipasa yan, mapermahan yan ng bangag. So ang celebration namin dito sa Amerika na every fourth Thursday, tama ba? Ng November, kasi minsan madagkakataon na apat ang Thursday sa Thanksgiving. Okay? Mga kababayan, so itong Pilipinas may ganyang kaputahan. Para daw sa pasasalamat. Anong pasasalamatan ng mga Pilipino? Magpapasalamat sa ani? Anong ani? Puro hoarding and smuggling ang ginagawa ng bangag. Sabi ni Aday, National Thanksgiving, National Maleta Day dapat ganun. Corrected by. Ang sabi dito, the proposal has since sparked discussion online with some questioning whether creating another symbolic holiday should among Congress. Priorities amid more pressing national concerns. Anyway, natin basahin itong kaputang inahan ito. Okay, ganito na lang gawin natin. Sa madaling sabi, gusto nilang gayahin ang Amerika. Okay? Dito kasi sa Amerika, nagsiselebrate ng Thanksgiving Day tuwing, okay, pasasalamat. Anong sinasabi dito? Every what? Last Thursday ng Nobyembre. Bakit nila gusto ito? Para mag-party-party na naman sila, magpa-party-party. Sila lang ang magpa-party. Anong ipapasalamat ng Pilipino? Ay, ang mga farmers, imbes na alagaan ni bangag, anong ginawa? Pinapatay ang negosyo. Kung gusto nyo mag-Thanksgiving Day, wag nyo naman i-pattern sa Amerika. Okay nang ina ninyo, mga bobo. Wala pa kayong sariling date. Okay? Pwede naman birthday ko. O wag na yan. Hindi maganda yung birthday ko. Maganda pala kasi martial law pala yon. No, hindi pala. September 21. Demonyo yan si Marcos Jr. at Sr. Alright? So ngayon, mga kababayan, balikan muna natin kung ano ba yung Thanksgiving Day sa Amerika. Sabi ni Cecil, ayan, naghilo-hilo na sila mga palangga. Sabi ni Chidam, Happy Singhot Day. Pwede. Okay, ang historical inspiration sa Amerika ay yung 1621. Year 1621, harvest gathering sa Plymouth, Massachusetts. Okay? Or Plymouth. Kung saan, mga kapalangga, nagdiriwang ang mga English settlers na tinatawag
na pilgrims kasama ang mga Wampanoag na tumutulong, okay, sa mga English settlers na makasurvive at matutunan kung paano magtanim, kumuha ng mga pagkain, di ba? Kaya nung unang panahon na yon, hindi pa tinatawag na Thanksgiving. Okay, papasalamat, chuchu pa lang, iba pa, parang symbolic lang naman. Then, 1863, in the middle of American Civil War, ipinahayag ni President Abraham Lincoln ang nationwide o isang nationwide Thanksgiving observance bilang panahon ng gratitude at national reflection. Later on, inayos sa Congress, US Congress, ang date from 1941, ang official Thanksgiving Day ay 4th Thursday of November. 4th Thursday of November. Ibig sabihin, hindi laging last Thursday kasi minsan nga may 4 na Thursday sa November pag nagkataon. Diba? Then, bakit naman tuwing Thanksgiving sa Amerika, diba? Pag nakita nyo, may turkey. Yun ba gusto rin gayahin ng mga bangag? Ano sa atin? Shh, ahas? Anong ihahain ng taong bayan sa Thanksgiving pag naging batasyan? Ahas? Ganun ba yun? Okay, bakit nga ba turkey ang sinimbolize ng mga Amerikano? Kasi ang turkey ay native sa North America. Okay? Kaya ito ay natural na naging bahagi ng American harvest meals. Yun ang history. Binabasa natin yung history. Okay? Dahil sa size ng turkey, malaki, di ba? Kaya itong busugin ang buong pamilya sa isang malaking turkey, sa isang gathering. Sabi ni Y.C. Hart, dapat crocodile ang ihain. Correct, I love that. Alright? Ganun pa man, ako ba sa history? Long story short, ang Thanksgiving na may turkey na sineselebrate every fourth Thursday of November is here in the States. Bakit ginagaya ng mga ulaga? Kasi mga wala silang utak. Gaya-gaya, putumaya, ika nga, wala silang sariling pag-iisip. Kasi madali na lang gayahin di ba? Pero tignan natin yung history about this. Okay? In the past, mga darlings, alright, may mga previews na mga concept back in 1999. Meron palang isinulong na House Bill 8461 na nagpapanukalang ang Thanksgiving Day ay December 31. Pero hindi nag-push. Okay? So, ni-refer sa Committee on Revision of Laws pero hindi nga umabot sa pagiging batas. That was 1999. Then, noong 2004, naghain na naman si Senator Sergio Osmeña III ng Senate Bill 279 na December 31 daw ang Thanksgiving at gawing National Thanksgiving Day. Hindi na naman nagwagi, hindi na ibatas. Then, noong 2010, may House Bill 7196 na naman. Si Representative Rufus Rodriguez ang nagsabi o nagmungkahi na November 30 bilang National Thanksgiving Day. Alright? Hindi na naman nagwagi. Then, 2018, nag-file si, huwag natin mga ano. But anyway, ang dami na. 2018, 7320, the same proposal, pero third Saturday of November daw. Hindi naman nagwagi. Then 2019, ayan na naman, may bago na naman hanggang sa etong araw na to, itong panahon na ito, ay ang mga ulaga ipo-forward na sa Senado, mga kababayan, itong kadyutahan nilang Thanksgiving Day. Gusto niyo ba may Thanksgiving Day? Diba? They are thankful for the maletas they receive at hindi sila biktima ng baha. Ngayon sa rainfall na naranasan ngayon dito sa Metro Manila, Bulacan, Laguna at Pampanga, sabi ni Maria Fatima. Exactly. Ang gusto lang nila maggaya-gaya dito sa Amerika kasi nga ang mga ulaga, ang mga kawatan lang ang pwedeng magpakabili ng lechon, ng turkey, although pero pag ako nagluto ng turkey, magugustuhan nyo. Kasi hindi lahat mahilig sa turkey, di ba? Kasi pag gumagawa ako ng turkey, Filipino style, maraming tanglad.
Lahat ng mga herbs ko, hindi mga rosemary, chuchu, you know. Puro pang Filipino style. But ganun pa man, ang kakain lang, ang mag-enjoy lang sa Thanksgiving, ay ang mga kawatan. Sila lang ang magpapakasasa dyan sa mga pagkain na yan dahil sila lang ang kayang bumili. Tayo nga dyan sa Pilipinas, Pasko at saka New Year. Wala pang ang pagkain ng ating mga Pilipino Pag pa nga kinakain Hindi lahat nagkakaroon ng handa sa Pasko. Dadagdagan nyo pa ng another burden. Ang ating mga kababayan, maghahanda na naman. Parang yung mga kapitbahay, meron silang turkey, meron silang, turkey din ng pagkain o buhaya? Right? Ito lahat, itong batas na ito, isa tong kaputahang batas. Dapat ang sinusulong yung batas kung paano kayo bitayin lahat. Yan dapat ang sinusulong na bitayin ang lahat ng magnanakaw. Bitay kayo lahat, 206. Right? So yun, mga kababayan. Ako, nakabase ako sa Turkey, pero never pa ako nakatikim. Sabi ni Eloy Macruz, ay, nasa Turkey ka? Dapat pa duman ako din sa Turkey. Galing ng Austria. Minsan, talaga. Next time, dadalawin kita sa Turkey. Hanggang kailan ka ba dyan? Pero ang Turkey kasi, paglutong, kasi syempre yung dila natin, di ba? Yung palate natin, nasasanay sa Filipino chuwa-chuchu. Kaya kung ang ingredients ko sa bahay, pang Filipino. Bawang, sibuyas, well, common naman yan. Toyo, suka, tanglad. Ganun lang. Oo nga. Eloy, from Hong Kong nandyan ka na sa Turkey. I know, I remember that. So ngayon, sabi ko nga, itong hayop na gobyernong, itong mga old maleta gang na ito, pwede naman sila magpasa ng batas. Ito lang, 2023 lang daw ito sinimulan Hindi na mahalaga kung anong eksaktong Bago sila magpanukala ng mga yan, dapat ang ipanukala nila, mga hayop sila, yung makakatulong, dapat ang ginawa nilang batas na iba, sa batas na ang mga bata na mga mahihirap o middle class, o lahat na, wala nang mahirap mayaman, okay? Na libreng pagkain sa eskwelahan, yan ang magagandang batas. Naponduhan ang mga elementarya or high school. Yang high school, may pera ba? Dapat yan, libre lahat ng libro. Dapat ganyan. Sagot ng gobyerno kaysa nakawin nila. Libre ang school supplies. Libre ang laptop. Dahil ngayon, digital na tayo ngayon Sa Amerika, di ba ganon, may pa-laptop. Okay? Bawat estudyante. Yan dapat ang pinapasa yung batas, hindi yung putang inang kadyotan yung Thanksgiving, gaya-gaya kayo. Di ba? Anong ihahain ng taong bayan? Buti sana, pag nag-Thanksgiving, ihain namin kayo. Di ba? Payag ba kayo? Kayo mga kawatan ng ihain namin? Sunugin namin kayo ng bonggang-bongga para makabayad kayo, gawin namin kayong lechon? Buisit to mga to. Walang inaatupag kung di puro kasinungalingang mga mga batas-batas. Buti na lang, kahit na kukonsumisyon tayo sa mga hayop na kawatan na yan, ang alindog natin namamayagpan. Hoy, tignan nyo, walang kurobot. Katulad ni Satanas, walang wrinkle. Di ba? 25 years old Right? Walang botox. Walang filter. Alindog lang. Yan ang nagpapabata sa akin, yung galit ko everyday sa mga bangag. Dapat pumantay ng kanilang mga paa. Sana kumapit na si Aida lalo. Buisit. Diba? Masarap ang turkey ihahain sa lamesa. Sabi mo si Talame. Mamaya may nag-guilty ako. Kawawa naman yung ginorgor ko soro. Ikaw kasi, nagorgor ko tuloy yung iba. Sino yung message mo nga ako palangga? Yes, walang wrinkle. Walang wrinkle, walang bukol. Only alindog. I can talk 24/7. Right? Nagluto papa ko dati ng turkey curry, sabi ni Hazel Corpus. Masarap ba? Ako na turkey lechon. Ay, parang manok. Ay, parang manok. Parang lechon manok. Marami kasing yun.
Maraming tanglad, masarap. Yes, yan yung mga batas. Not only tinapay, dapat may gatas. Hindi yung ginagawa ni Bangag tawid gutom, magpa-optic-optics ang alpot na bangag na addictus, magbibigay kunyari sa mga bata, oh, hawakan nyo to isang tubig. Remember that ulol na gadon? Yan yung italaga ni Bangag dyan sa anti-poverty, to fight against poverty, chuchuchucho. Anong ginagawa ng hayop na yan? Sumusweldo yung demonyo na yung magnanakaw ng upuan ko. Ano? Na ano ba ang kagutuman? Nagbigay ng tubig, isang tubig. Tapos pinicturean, I think isang tinapay o isang muffin yata, ganyan-ganyan. Oh, ito na, ang mga bata, tawid gutom, puki ng ina. Ang sarap kasi magbura ng buo, ano, kaysa sa Jotang Gilmes. Picturean, nagbigay ng gatas, sponsored lang yung gatas, baka panis pa yung gatas. Kung gusto nyo magbago ang buhay ng bawat bata, yan ang isulong yung batas. Pagkain sa bawat bata sa elementarya at high school. At kahit sa college, kaya yan. Sa mga public schools. Dahil dyan ang problema ng mga bata, kaya may mga out-of-school youth. Hindi nakakapag-aral dahil walang baon, walang damit, pati uniform, kung may uniform, ilibre nyo na yan. Isa batas na yan. Yan dapat ang ginagawa niyong mga hayop kayo. Hindi yung Thanksgiving, gaya-gaya sa Amerika, mga demonyo. Oh. Galit si Fatima, hoy, mga bugok! Dito sa imong amo, kadto dito sa imong amo. Lubog na ang Pilipinas. I know, palangga. Wala naman ata nagbibenta ng turkey sa Pilipinas, tag 10 kilong buo. Meron, yung iba nag-aalaga. Ang turkey is pabo, right? Cindy, nabuhay ka pa? Ikaw ba yung ginurur ko? Ibang Cindy yon. Okay, buhay pa si Cindy. Cindy, sorry ha. Yung isang Cindy. Kaya mo, gugurgurin ko lahat yan. Gagawin kong lechon niya mga yan. Mamaya yan, Zorro. Si Zorro sa YouTube. Ako sa Facebook. Pagurgur natin. My God. I hate Bangag. Shot. Okay. Thank you. Thumbs up. Thumbs up. Okay. Okay. Template pala yung mga UNC alert. Ano ba yung UNC alert? Okay. Template pala yan. Sa Rustan Supermarket lang, merong yung turkey na mabibili pang mayaman sa supermarket. Huwag yun ang pangarapin yung turkey, mga palangga. O yung pang-Amerikano kasi may mga Amerikano sa turkey. Yung mga kumakain ng turkey sa atin, like yung kapitbahay mo dati sa acting-acting, oh, I have turkey. Eklabush lang yan. Dito ang turkey, nabubulok lang sa refrigerator namin. May mga turkey nga ako na minsan tinabad ako magluto, kinabuka, umabot na ng ilang taon, ilang buwan, tinatapon ko na, huwag kayo mainggit pag kumain sila ng turkey, mas masarap pa rin ang native na manok sa turkey. Believe me, walang sasarap sa native na manok, sa bibi, sa itik, arikitik-itik. Huwag kayo mainggit sa mga yan. At huwag din kayo mainggit sa kumakain ng ham. Alam mo kung bakit? Mamamatay kayo na maaga pag kumakain kayo ng ham. Chicken is the best. Chicken at isda. Ako doon ko na na-appreciate. Diba? Kumain kayo dyan sa Bisaya natin, shrimp, ayan, mababa sa calorie yan. Pwede niyong kainin, okay? Chicken, laging chicken, mag-alaga kayo ng manok. Mas mura pa yung manok. Manok at saka isda. At gulay. Yung beef, okay lang din, masarap din naman ang beef. Pero kung chicken lang at fish, healthy pa kayo. Huwag kayo mainggit sa mga kumakain ng mga lechon. Mamamatay na maaga yan katulad ng mga bangag. Laging nagpapalechon. Diba? Oh. Ang steak daw, dugo pa, siling ni Ilnor. Ako kasi medium well. Ako ayoko ng dugo nga steak. Parang aswang. Parang si Satanas. Vampira, kumakain ng dugo ng mamamayang Pilipino. Si Cindy Shishang. Oo nga Cindy, mo mamaya Sorry man palangga Patawad. Sabi ni OFW Channel, anti-poor ang batas na yan. Ni Bangag at ni Lisangag. Bago yan Lisangag, okay? Bangag, mamamatay na yung mga yan. Huwag kayong mag-alala. Malapit na. Kukunin na yan sa Satanas. Gulay ang masarap. Totoo yun. Huwag kayong mainggit sa mga pagkain na hindi nyo nakakain. At the end of the day, chicken is the best. Yung baboy, masarap talaga yan. Pero, paminsan-minsan na lang kami nakikita ng baboy ngayon. Okay? Ang madalas kong kinakain ay chicken.
salmon, ganyan, or ano yun, pampano. Pero galunggong din, yan ang mga favorite ko. Galunggong, unog-unog, mga pagot, mga ganyan, mga ulam, mga pagkain. Kami inggit doon. Lalo na kung galing sa nakaw sa bayan. At wag na kayo magpa-party ng bongga-bongga, tas mangungutang lang kayo. Kung ano lang ang handa nyo sa birthday, pansit, bihon, isang putahing ulam, isang cake, that's it. Ako, ganun na ako. Pero ever since naman talaga, hindi ako bongga-bongga mag-party. Na parang, the last time na natatandaan ko na nagkaroon ako ng lechon, parang natandaan ko sa buong buhay namin, parang isang beses na kami nagkaroon ng lechong buo, malnourished pa yung lechon. Nagkaroon kami ng lechon pala nga, malnourished ba yung lechon? Kaluluoy naman si Malangga. Ang lechon, malnourished, binili namin sa Laloma. Ponyeta, yung pinutusan namin, ang binili. Mahirap kasi pag nag-utos ka lang, ang binili pa naman lechon malnourished. Madalas per kilo-kilo lang tayo palangga na lechon. Diba? Yung iba naman, nagpapaparty. Naalala ko, may mga kakilala ako, nagpapaparty, bumili ng ulo ng lechon. Tapos yung lechon, may patatas, may mansana sa bunganga. Sino nagpauso niya na ang lechon nalagyan ng mansana sa bunganga? Pasok ko si Bangag doon sa bunganga ng lechon. Ay, nako. Di ba? Magkano ba yung lechon ulo ngayon? Lechon ka, ulo, kawawa ka naman. Huwag ka na maglechon, bili mo na ng laman, gawin mong adobo. Di ba? Nagawa niyo ba yon? May guilty ba dito? Pamili kayo ng lechon ng birthday niyo, ulo lang. Kaluluoy naman, Di ba? Dapat bili yung 3 kilong, yung 3 kilong baboy at inadobo niyo. Ito vlog na ito, isang pawang pang-aasar lamang. Yes, mag-iwas kayo sa baboy. Ako hindi na kumakain ng baboy. Ang gusto kong kainin ng mga baboy, kakainin ko sila ng buo, yung mga bangag. Lalapain ko sila sa mga liig nila. Di ba? Kasama ko si Rosa Rosal. Ay, Rosa Rosal, nasaan ka na? Kasama ko kanina eh. Mahal dito ang karne ng kangaroo. Saan? Eva, ano ba mga karne kinakain nyo? Kasi alam ko, ang mga bangag, ang kinakain nila, mga karneng bilasa, pag nag-orgy sila, yucks, kadiri. Kaya, malapit na sa kunin ng Diyos. Ay, hindi, kunin ng demonyo pala. Heavy rain is pouring down at this very moment. Maria, ay talaga. Demo, sana wag naman kayong bain. Sana ang Malacanang na lang ang bain, malunod silang lahat, Sabi ni Rune, happy na ako sa spaghetti at chicken adobo. Handa actually. Ako kasi, mahilig ako sa pansit. Usually, ang hinahanda ko talaga sa birthday kong, ever since the world began, nung bata ako, kasi mga anak ko mahilig sa spaghetti dahil bata pa, ako lang yung miss pansit. May konting pansit, tapos may spaghetti. Tapos chicken na legs, fried chicken, that's it. Diba? Hindi mo kailangan magbangutang para maghanda-handa yung, wala naman kayo ninakaw sa kaba ng bayan. Right? Anong gusto mong kainin? Sabi ni Mariter Mix Vlog, karne ng Impacta daw ang kakainin niya. Naku, ano yun? Makyoho yun. Makyoho, wag mo kainin yun. Wag na po magbaboy. Baboy nga eh. Sa Australia si Eva. Oo, iwasan natin yung baboy. Kasi pag baboy kasi, may isip mo yung mga baboy sa Malacanang. Kaya para hindi na kayo kumain ng baboy, pag pumunta kayo sa palengke, baboy sa Malacanang. Para magkaroon na kayo ng trauma. 'Di ba? Good health, yun? Magandang effect yun sa katawan. Pag nakita ka ng baboy, isipin mo si Satanas. At si Bangag, hindi ka nakakain, masusuka ka, 'di ba? So you go to chicken or isda. Yun lang. Or beef. 'Di ba? Patingin-tingin lang pa isa-isang guhit na beef pang saog sa gulay, 'di ba? Or lechong palaka. Uy, ang palaka malinis 'yon. Kumakain ako ng palaka. Sa cruise. Tulad bukas, nasa cruise ako. Magkukrus ang landas namin ng mga bangag. Ay, nako, ipakain sa buwaya at ang pinsan niyang si Romualdez sa ni Jamie Regala. Dinengding, laswa, chapsoy, yummy, sabi ni Romantic Moon.
Yeah, yan ang kakainin ninyo. Huwag kayo na kumain ng ang mga tinapay, iwasan nyo yan, rin nyo rin. Kasi di rin maganda yan pag sobra. Pero na-miss ko yung pandesal. Mga tinapay, bawal na yun. Ay, hindi naman really bawal. Pero yan yung nakakaano eh. Nakakatava. Lalo na pag marami kang kinakain na mga ano, mga tinapay. Masarap po yung palakang bukid na adobo. Sabi ni Risa Banya, nakatikim ako dyan dati sa Pampanga nung ano ko, nag-area ako. Nandiyan pa ba ang Tipco? Is it Tipco? Sa Pampanga? Napuntahan ko yan. Is it Tipco? Yung paggawa ng papel sa Pampanga. Meron dyan dati restaurant. O, bigla ko naalala yung nakaraan ko. Nag-area ako dyan. Okay? Meron dyan nagtitinda na Kapampangan, mga anong palaka. Meron pa yung para mga crickets. Something, basta yung mga gumagalaw-galaw. Healthy yun, organic yun. Sabi ni Zenny, no pork sa bahay namin. Isda at gulay lang inuulam namin. Good, good. I'm so proud of you, Palangga. That's so healthy. Tip ko, Palangga, nag-work ako doon. Ah, talaga? Yes, nag-area ako dati dyan. Madalas ako. Oh, baka nakita tayo doon. Anong mo dyan, Palangga? Anong year ka? Sige nga, sabi mo ko anong year. Baka nagkasalubong na tayo dyan. Tip ko. Right? Ibang Pinoy, handa ngayon, bukas nga. Ah, ginataang kuhol. Ang sarap niyan. Na may tanglad sa yami. Oh my God. Wala bang kuhol? Pengin naman kuhol. Yung mukha ni Lisa Tanas mukhang kuhol na bulok. yung mukha ni Bangag mukhang mga kuhol na bulok. I cook steak. Our mom will order turkey and no one will eat turkey, sabi ni Jojo. Si Spokes ba kumakain ng turkey? Jo? Kumain ba kami? Parang hindi ko nakita si Spokes. Pareho kami matakaw ni Spokes, sorry. Ay, nako. Nakakaloka, di ba? Ano ba? Ano pa ang mga balitang pinapakalat ng mga bangag? Di ba? Si Sarah. Oh, yeah, ako makain siya. Yeah, ako naman, basta masarap lang yung pagkaluto. Nagigilty ako dun kay Cindy. Naaluoy ako kay Cindy. Kaya nagurgur ko siya ng walang abog-abog. Only Harry will eat turkey. Ay, John, nagpa-member na ako. Thank you, friends and family. Baka naman. Magbubook ako very soon. Okay? Anyway, mga Palangga, inaasar lang natin yung mga demonyo na nagpapahirap sa inyo araw-araw. So, yun ang pinaka-highlight ng topic natin. Yayakapin na sila ni Aida. At yung kadyotahang Thanksgiving chuba-chucho na batas na ipo-forward na sa Senado, gaya-gaya sa Amerika. I can't believe it na mga siraulo to mga to. Right? Di ba? Ang energy ko walang katapusan. Nakatatlong vlog tayo today. Gusto niyo ba every hour nandito? Hindi ako tutulog, walang tulugan. I know, yes, kaluoy man si Cindy. Pero after natin mag-vlog, ko siya, ibabalik ko sa circulation. Yes, Jo, I will send it to you, ha? Anyway, mga kabalangga, this is your beauty queen here in social media, Maharlika, na nag-iisang kabugera. I'm a kabugera. Gugurgur sa mga bangagera. All right. I love you all.